Hello mga karelasyon. Minsan, akala mo mahal mo pa. Pero ang totoo, takot ka lang na mawalan. Hindi ka na excited. Wala ka na ngang inspirasyon sa kanya. Pero bakit nandyan ka pa rin? Bakit? Kasi ang attachment, tahimik, hindi sumisigaw ng nararamdaman na sakit. Unti-unti ka lang niyang inuupos or inuubos na parang kandila. Ngayon, pag-usapan natin ang mga 5 senyales na hindi ka na in love, hindi mo na siya mahal. Attached ka lang sa kanya. Kaya kung nakaka-relate ka, panoorin mo hanggang dulo. So, diretso na tayo. Number 5. You don't see a future. You just don't want to lose the past. Ito yung wala kang nakikitang future sa kanya. Pero hindi ka makamove on sa nakaraan. Kapag in love ka pa, automatic na pumapasok sa isip mo ang future ninyo. Hindi mo man planado ang lahat, pero nakikita mo siya sa picture. Nakikita mo na magkasama kayo. Pero kapag attachment na lang, nawawala na yung vision ng future ninyo. Hindi ka na nagtatanong ng saan na kaya papunta ang relasyon natin. Ang tanong mo na lang ay, sayang, sayang kung bibitawan ko ito. 'Di ba? Malaking pagkakaiba 'yon. Yung attachment kasi ay kumakapit ka pa kasi may mga ala-ala kayo. Ang tagal niyong nagsama, yung pinagsamahan niyo ay nanghihinayang ka dahil marami kayong mga karanasan, mga pinagdaanan, pero napagtagumpayan niyo naman. Pero ang love, pagmamahal, hindi lang nakabase sa nakaraan. Ang pagmamahal ay may direksyon. Kapag hindi mo siya nakikita, nakasama mo in the future or sa kinabukasan, pero ayaw mo pa rin siyang pakawalan dahil sa mga nakaraan, yan ay attachment. Number 4, you feel more drained than inspired. So ito yung kapag magkasama kayo, mas lalo kang pagod kaysa nagiging inspirado ka o may lakas ka pa para sa hamon ng buhay. Ngayon, tamad na tamad ka na. Wala kang gana. Isa ito sa pinaka-underrated na signal na wala ng pagmamahal. Kapag love ang nararamdaman mo, kahit may mga problema, may lakas ka pa ring bumangon. Pero kapag attachment lang yan, bawat interaction, parang napakahirap ng gawan ng paraan. Wala ka ng enerhiya, wala kang motivation, hindi ka na masaya. Pero nandyan ka pa rin, nakakapit, umaasa. Ito ang mas delikado. Minsan, hindi mo napapansin, pero yan ang laging laman ng isip mo. Normal lang ba ang mapagod? Oo naman, lahat tayo napapagod. Pero hindi normal yung palagi kang pagod, palagi kang upos, wala ka ng sigla, wala kang inspirasyon. Lahat-lahat sa'yo, wali. Tamad na tamad ka na. Ang pagmamahal, may pahinga yan. Kahit napapagod yan, yan ay bumabangon. Pero ang attachment, kahit naka-recharge yan, hindi nagcha-charge. Parang brown out. Ganon lang yun. Okay? Number 3, you keep hoping they will change. But you already stop believing they will. Ito yung umaasa ka na sana isang araw ay matauhan siya at magbabago na siya for the better. Pero tumigil ka na sa paniniwala na yon. Kasi wala kang nakikita. Wala kang nakikitang pagbabago. Ito ang point kung saan tahimik nang nasisira ang loob mo. Umaasa ka pa rin. Pero wala nang katiyakan. Parang isang ritual yan na sana may pag-asa. Pero yung ritual mo, hindi ka naniniwala na may mangyayari. Ganon yun eh. Sa attachment, umakapit ka sa idea na magbabago. Kahit alam mong napakalabo na, marami ang nakasadlak sa ganyang sitwasyon. Nagsasama lang sila, pero wala nang pakialamanan. Okay? Kanya-kanyang buhay. At dito, nagiging unfair ang relasyon. Unfair sa kanya, unfair din sa'yo. So pareho kayong lugi. Kapag yan na ang sitwasyon nyo at wala namang gustong magbago, aba ay kailangan ng kumalas at mag-move on. Kasi nagkakaroon kayo, ikaw, siya, ng false hope. Pero wala na pala.
attachment na lang yan. Number two, you stay because it's familiar. Ito yung nananatili ka na lang sa sitwasyon na yan dahil nasanay ka. Okay? Ito ay mapanganib. Hindi ka na nandyan dahil gusto mo. Nandyan ka na lang dahil nakasanayan mo. Familiar ang routine. Familiar ang role mo sa buhay. Familiar na rin yung mga sakit. At minsan, mas natatakot tayo sa unknown kaysa sa alam nating masakit. Kaya tayo kumakapit pa rin eh. Ang attachment ay isang comfort zone kahit maraming sugat yan. Hindi ka na masaya, pero meron pa ring pagiging kampante. At kapag pinili mo ang familiarity kaysa emotional health, unti-unti mong tinuturuan ang sarili mo na tanggapin ang mga pagkukulang, pagkakamali sa isang relasyon kahit hirap na hirap ka na. Number one, ito yung you miss the moments, not the person. So ito yung nami-miss nyo ang mga nakaraan, yung mga moments na masasaya. Pero yung tao mismo, isinusuka mo na. Ayaw mo nga siya makita eh. Pero bakit nandyan ka pa? Ito ang pinakamalinaw na sign na walang pagmamahal, kundi isang attachment na lang. Nami-miss mo kasi yung pakiramdam, pero hindi na siya. Kung maaari nga eh, palayasin mo siya eh. Nami-miss mo yung mga dati na nangyayari. Pero yung ngayon, wala na. Ang attachment kasi ay nostalgia. Nostalgic yung mga bagay na nakaraan, na ang sarap-sarap balikan. Kasi sa totoo lang, may mga emotions talaga na connected doon sa mga moments ng mga pinagsamahan nyo noon. Ang pagmamahal or love naman, nandiyan yung past, yung present, at yung future ninyo. Yon ang love, hindi lang attachment. Kapag hinahanap mo ay puro ala-ala na lang, mag-move on ka na. Kailangan mo nang iwanan yung nostalgic moments na paulit-ulit mong kinakapitan kasi walang mangyayari. Ang mahalaga is yung present and the future. Of course, yung mga nakaraan, doon na tayo humuhugot ng mga lessons natin para maging gabay sa ating gagawin at mga desisyon in the future. So, ayan po mga karelasyon. Hindi lahat ng pinanghahawakan dapat panghawakan habang buhay. May mga relasyon na hindi nagtatapos dahil may mali, kundi dahil kailangan ng tapusin, dahil wala ng purpose, wala ng direksyon. At kapag ginawa mo yan, hindi ka masamang tao kapag pinili mong umalis para iligtas ang sarili mo. So sana maging aware ang lahat. At ang awareness, yan ang simula ng freedom. Minsan, ang pinakatunay na pagmamahal ay hindi pananatili sa isang masamang relasyon, kundi ang kumawala at piliin ang sarili.